Malusog na buhay mga kahardinero. Sama-sama natin pangalagaan ang ating kalikasan para sa ating kalusugan. Welcome to my channel, Food Garden. Ngayon tayo ay magtatanim ng talong. Itong binili kong buto ay mula sa Iswa Seeds. Ang variety nito ay Fortune F1, ang talong na tumatagal. Meron itong 300 seeds na pwedeng may tanim sa 150 square meter. Maaari na raw makaani dito sa loob lang ng 65 days after transplanting. Maaaring magtanim at mag-ani nito kahit anong buwan. Meron ding guide kung paano ang tamang paglalagay ng abono at may QR code din para malaman kung anong mga sakit ang maaaring dumapo dito. At may warning din na hindi magiging katulad sa picture ang magiging itsura ng talong, depende rin kasi kung paano ito aalagaan. Okay, bubuksan ko na para makita natin yung itsura ng buto. Ayan, tingnan ninyo. Ganito ang itsura ng buto ng talong. Parang hawig lang din ito sa buto ng kamatis, pero mas makinis ang balat nito. Kung nagtataka po kayo kung bakit kulay asul ito, hindi talaga asul ang kulay ng buto ng talong. Yung kulay na yan ay yung fungicide na inahalo sa buto para hindi madaling masira. Okay, simulan na natin ang pagtatanim. Sa pagpunla ng mga buto nito ay pwede kayong gumamit ng paso o di kaya ay seedling tray. Kung sa paso ninyo ilalagay ay pwede nyong ibudbod o lagyan ng pagitan ng bawat buto. Kung seedling tray naman, ilagay lang isa-isa kada butas. Mas mabilis ang pag-germinate ng mga buto kung mataba ang lupang pagpupunlaan. Karaniwang ginagamit sa pagpupunla ay pinaghalong vermicast, coco peat at carbonized rice hull para maging maganda ang tubo ng halaman. Pero kung wala namang available, kahit lupa lang pwede na yan, basta panatilihin lang moist ang lupa. Kung nailagay na yung mga buto, tabunan lang ng lupa at saka diligan. After 1 week, may musbong na sa itinanim ko mga buto. After 13 days, tumubo na lahat ang mga buto na ipinunla ko. Ibig sabihin magandang klase ang nabili kong buto. After 21 days, makikita nyo na yung true leaves ng talong. Senyales na rin ito na pwede na tayong maglipat tanim. Karaniwan 21 to 28 days ay pwede nang maglipat tanim. Kaya tara, simulan na natin ang paglilipat tanim. Paano ba ito inililipat tanim? Simple lang. Mas maganda na kapag kinuha natin ang seedling ay may kasamang lupa para hindi masira ang mga ugat. Tapos sumukay ka lang ng 2 to 3 cm ang lalim at saka mo tabunan ang mga ugat at nakabaon ng bahagya ang katawan para makatayo ito ng maayos.
Pero bago ang paglilipat tanim ay kailangang naikondisyon muna natin ang lupang paglilipatan upang masiguradong mataba ang lupa. Kapag mataba kasi ang lupa, siguradong magiging maganda ang paglaki ng ating mga tanim. Ayan, 7 days after transplanting, ganito na kalaki ang aking inilipat tanim. Mapapansin nyong mas mataas at mas malalaki na ang mga dahon nito. Maaari na rin tayong maglagay ng fertilizer para mas maging malusog ang ating tanim. "14 days after transplanting, mapapansin nyong mas dumarami na ang mga dahon na malalaki at tumataba na rin ang puno nito. Mas maganda rin na sa pagtatanim ng talong ay nasa 1 metro ang distansya upang hindi sila magagawa ng sustansya. Yung napapansin nyong katabing halaman ay mga pechay. Isinabay ko na ang pagtatanim niyan kasi saglit lang naman pwede ko na yang maani. Tatanggalin ko na rin yan kapag pwede nang anihin, kaya hindi rin makakasagabal sa tanim kong talong. Yung pechay kasi sa loob lang ng 21 to 28 days pwede ka nang makaani. Di tulad nitong talong, hihintayin mo pa yung 65 days after transplanting bago ka makaani. Ang kagandahan niyan, habang naghihintay ako mamunga ang talong, ay meron akong pwedeng magulay na pechay. Maliit lang naman ang pinagtataniman ko kaya minamaximize ko yung space na meron ako. Basta wag lang nating kakalimutang maglagay ng pataba sa lupa para hindi magkulang ang nutrients na kailangan ng halaman. 28 days after transplanting, ganito nakalaki ang tanim kong talong. Kitang-kita na mas tumaba na ang puno nito at mas malalaki na ang mga dahon. Nakakatuwang pagmasdan ng mga tanim pag ganitong lumalaki na. Lalo na kapag nakikita mo nang namumunga ang iyong mga tinanim. Ayan, pagmasdan niyong mabuti. Talagang nakakatuwa at nakakatanggal ng stress pag ganito nakikita mo na ang mga bunga ng pinaghirapan mo. Ganito nakalaki ang mga itinanim kong talong 75 days after transplanting. Meron na akong naani dito at ito patuloy lang ang pamumunga. Ang kagandahan sa talong basta inalagaan mo ng mabuti ay matagal mo itong pakikinabangan. Di katulad ng pechay kapag inani mo ay panibagong tanim na naman. Magandang magtanim ng talong kasi kahit tag-ulan o summer ay pwedeng magtanim ng talong. Gaya ng nakikita nyo ngayon, medyo lanta ang mga dahon nito dahil sa sobrang init. Pero pagdating naman ng hapon ay masigla na ulit ito. Kahit ngayong tag-ulan na ay patuloy lang ang pamumunga nito. Kaya nitong makatagal sa ulan basta medyo mataas lang yung lupa para hindi mababad sa basa ang mga ugat nito. Maganda ring pagkakitaan ng talong dahil karaniwan mas mataas pa ang presyo nito kaysa bigas, depende sa supply and demand. Marami na rin akong napanood na sa unang batch pa lang ng ani nila ay bawi na agad ang puhunan at kumita na rin sila. Kaya yung mga susunod na mga anihin ay puro tubo na nila. Ang talong kasi makakaani ka sa loob ng 3 buwan at maaari itong tumagal ng 1 taon kung mahusay kang mag-alaga. Maaari ka ring makaani dito 1 hanggang 2 beses sa loob ng 1 linggo. Kaya kung sa unang ani ay bawi ka na sa puhunan, edi meron ka pang 5 hanggang 9 na buwan para kumita sa bunga nito. Pero syempre kung ngayon ka pa lang susubok magtanim nito, magsimula ka muna sa maliit na taniman para maranasan mo muna kung paano ang tamang pag-aalaga ng talong. Pag alam mo na kasi ang tamang pag-aalaga nito, ay mas magiging mababa na ang tsansa na malugi ka. Gaya ng ginagawa ko. Hanggat wala pa akong malaking taniman, ay pinag-aaralan ko muna magtanim ng iba't ibang uri ng halaman. Para kung sakaling magkaroon ako ng malaking taniman, ay mayroon na akong kaalaman kung paano ito mamamanage ng tama.
Ayan, katulad na nakikita nyo, kasabay ko na rin naani itong talong na bilog at sili ngayong araw. Pagkalipas ng 3 hanggang 5 araw, ay maaari na ulit ako makaanin nito. Kaya kung may ganito kang mga tanim, ay malaki rin ang matitipid mo sa pagkain at siguradong bagong ani pa. Okay, sige, magluluto muna ako. Don't forget to subscribe!